Hawak na ng NBI o ng National Bureau of Investigation ang mga baril na mga sundalong sangkot sa operasyon sa Atimonan, Quezon. Inalmahan naman ng mga sangkot na sundalo at pulis ang ginawang reenactment kahapon ng Department of Justice at ng NBI. Handa rin daw silang magharap ng sarili nilang mga testigo. May report si Julius Segovia. Isinuko na ni Police Superintendent Hansel Marantan ang kanyang service firearm. Si Marantan ang isa sa mga lider na sangkot sa operasyon sa Atimonan, Quezon. Kanina, sinadya na siya ng National Bureau of Investigation sa ospital kung saan siya nakakonfine. Ang baril naman, magiging bahagi ng investigasyon. Sinuri rin ng NBI Medical Legal Examiner ang gunshot wounds ni Marantan. Pero hanggang ngayon, tumanggi pa rin siyang magbigay ng salaysay alinsunod na rin daw sa abiso ng kanyang abogado. Namin siya pwedeng pilitin na magbigay ng statement habang nasa hospital bed siya. So, meron naman siyang lawyer. Ang gusto niya magsasabit ng affidavit. And he promised naman na magpo-cooperate din siya. In due time daw yung kanyang statement. The NBI Medical Legal Examiner opened his wounds, checked his wounds, and also we have submitted the firearm which was in the possession of Mr. Marantan at the time of the Atimonan incident. See, these things show that we have complied with the directive of the NBI and we are cooperating with the case. Naroon din sa ospital ang abogado ng mga sundalong sangkot sa operasyon. Umalma siya sa naging pahayag ni Justice Secretary Laila De Lima na hindi shootout ang nangyari. Pati ang pagsama ni De Lima sa reenactment, kinuwestiyon ni Attorney Crisanto Buela. We find it irresponsible for the Secretary of Justice to be prejudging the outcome of the investigation by the NBI. We are thus constrained to make and take appropriate actions to prevent a miscarriage of justice. Wala akong pakialam kung sino magagalit sa akin o hindi. You know, I'm also just doing my duty. And it's my prerogative to personally oversee that activity yesterday. Hihilingin daw ng kampo ng mga sangkot na sundalo na ombudsman na ang magsagawa ng preliminary investigation sakaling sampahan na sila ng reklamo. Samantala, sinurrender na rin ng mga sundalong sangkot sa operasyon sa Atimonan ng mga nagamit nilang baril. Kasama sa mga sinurrender ang baby Armalite ni Colonel Monico Abang na tumayong leader ng grupo. Mga warning shots lang po, warning shot. Patas po. Nagpuputukan na po yun kasi ganun po yung nangyari. Inalmahan din ni Abang ang isinagawang reenactment ng DOJ at NBI. Ayon kay Colonel Abang, wala siyang nakitang truck na sinasakyan umano ng mga testigo ng NBI. Dati na raw naroon ang signages taliwas sa ipinakita sa reenactment. Hinarangan daw nila ng military jeep ang dalawang SUV dahil nagtatangka raw ang mga itong tumakas. Colonel, nakita niyo pong may tumumba po? Bali, hindi ko nakitang tumumba pero nakita ko lang hinihila na si Superintendent Marantan na sugatan po. Sino pong humihila po, Colonel, nung nakita niyo po? Mga kasamahan niya po. Lahat ng ginawa doon, mali. Sa reenactment. Meron kaming ebidensya. Attorney Buela, may testigo na nagsasabi ng tunay na pangyayari. Attorney Buela, bakit po paniniwalaan niyo po mga testigo pong hawak po ninyo ngayon compare sa mga testigong hawak ngayon ng DOJ? Sapagkat sila nagsasabi na totoo, mga kliyente namin. Samantala, inilibing na kanina si Pandoy Morales, kaibigan ng isa sa mga nasawi sa operasyon na si Vic Siman. Nabaril si Morales ng mga pulis nang di umano'y manlaban ito matapos arestuin sa hiwalay na operasyon noong Lunes sa Batangas. Pero ayon sa kanyang misis, wala namang hawak na baril si Morales kaya hindi niya maintindihan kung bakit ito binaril. Hustisya ang hiling ngayon ng kanyang mga kaanak. Julius Segovia, GMA News.